Welcome back sa ating channel. Itutour ko muna kayo sa bagong member ng ating Team Chassis family. At syempre sa US nakuha ni Mrs. Let's go! Tulad din ng sasakyan namin dito sa Pilipinas, isa rin itong pickup truck. Ito ay ang Toyota Tundra Capstone 2024. At sa lahat ng Tundra Edition, siya lang ang may 22-inch size na gulong. At pagdating naman sa bedliner, meron siyang sariling saksakan na pwede ka na magsaksak ng mga gamit mo. Gamit na gamit to pag nagka-camping ka. At sa likod naman makikita nyo meron ng kamerang nakakabit dyan. At para hindi nahirap umakyat sa likod, ayan meron ding tapakan na pinipindot at lalabas na siya. At syempre hindi naman ganong kalakihan si Mrs. Ayan, na-a-adjust din ang upuan kung gusto nyong habaan. Ang laking tulong nito lalo pag sa mga long driving, ayan no, na-a-adjust siya, smooth na smooth ang galawan. At syempre na-a-adjust din sa bandang sinasandalan mo para hindi mahirapan yung pinaka-lumbar spine mo pag nagda-drive. At dito naman tayo sa pinakaloob ng sasakyan, napakaraming pindutan pero syempre isa sa pinakamaganda dito ay itong joystick niya. Ayan, na-adjust natin ang ating steering wheel, pwedeng itaas, pwede ring ibaba. Akalain mong parang eroplano yung dinadrive mo. At pwede mo ring isave o iset yung huling settings na ginamit mo sa iyong upuan. At pasok naman tayo doon sa loob. Kung titignan yung pinaka-upholster, yung pinaka-loob niya, ayan, napakaganda ng kulay, napakalinis. At meron din yung paikot na mood light na kulay blue. Mamaya makikita nyo pag ino natin, pero syempre pag gabi lang. At yung sa speedometer nating screen, meron siyang 12-inch. At saka yung pinaka-monitor natin dyan sa pinakaunahan ay meron 14-inch na screen. Dito naman sa steering wheel, makikita nyo yung mga controls. Ayan, iba-iba yan. Meron pang para sa music na volume up, volume down. Tapos meron din yan, meron controls na left and right para naman sa mga controls dyan sa speedometer. At syempre, isa sa pinakamagandang features nito ay merong voice command. Ayan, pipindutin mo lang yan. Sasagot na ang sasakyan sa'yo. Ayan, lalo dito sa may navigation. Hey Toyota, let's go to Target. I found 14 results. The first is Target at Hollister, California. Would you like to go to that one? Yes, please. Go now. Calculating route to Target. Ayan, nakalain mo kulang na lang ipag-drive kanya papunta sa gusto mong puntahan. At dito rin sa steering wheel yung mga control, dito sa may dashboard natin na screen yung mga safety features. Isa na dito pag mayroon kang hinihila sa likod na trailer. Ia-assist ka niya sa tamang pagliko-liko lalo pag nagbabaking ka rin. At dito mo rin makikita sa screen na to kung naka-enable yung mga collision alert. Isa na dito yung biglang magbe-brake yung sasakyan mo lalo na pag may babangga sa'yo sa likod o sa harap. At dito rin makikita yung mag-a-assist sa'yo lalo na pag nawawala ka sa lane ng highway. At ibabalik ka niya sa tamang linya. Napakatindi. At dahil nga high-tech na siya, kusa siyang mag-i-slow down o hihinto lalo na pag may biglang huminto sa pinakaunahan mo. At dahil nga siguro yan sa naka-install nyo lang pre-collision system. Ayan nga makikita nyo sa screen, naka-enable lahat. Andyan na yung PCS, yung pre-collision na sinasabi ko, yung BSM, yan yung warning light. Lalo na yung mga blind spot natin na hindi nakikita sa side mirror. At yung nakikita yung letter P dyan na naka-on at saka yung RCTA, yan naman yung responsible lalo na pag nagbabaking ka, yan yung magwa-warning sa'yo at usang mag-i-enable ang brake. Punta naman tayo dito sa malaking screen na yan. Kung makikita nyo merong hotspot, tama kayo, meron siyang built-in na internet. So ayun nga, para kayong may dalang cellphone din dito, no? So meron siyang sariling connection. Pagdating naman sa sound system, ayan, ito ay powered by JBL. So napakatindi ng sound system dito, no? Ayan, pwede mo ring i-adjust kung saan mo gusto lang papuntahin yung pinakatunog o sounds ng pinaka-music mo. Ayan, touchscreen na lang lahat. So pwede mong i-adjust kung ilalagay mo siya sa pinakaunahan lang ang sounds o pinakalikod. At syempre, bago magkalimutan, kailangan pangalanan tong sasakyan na to. Ano pa bang ipapangalan dyan kundi chassis truck? At isa pang maganda dito, ayun, meron ding controls papunta sa phone mo. Kung nasa malayo ka at gusto mo nang palamigin ng aircon, pwede mo nang i-on gamit ang cellphone. At punta naman tayo sa ibang detalye. Pasok, Mrs. Pagandahan dito guys, meron din siyang, yung nakikita mo doon, nagbe-blink-blink. Yan, yung makikita mo dyan yung speed mo. So from steering wheel, on our right side, meron tayong power button, adjustment ng trailer, or pag nag-tow ka. On the left side, so we have the lights on the back. Pwede mo siya i-off or on. Then meron tayong automatic light switch. So mag-high beam siya automatically pag need niya. Then this one is for the gas tank. So ito yung light sa panel display natin. Yan, kung gusto mong makita yung odometer mo, this back assist siya.
para ma-detect niya kung merong something doon. So, this one, ito yung sa side step. And then, yan, automatic siyang lumabas. This one is for the steering wheel. Meron siyang heater. Meron tayong AC na outlet. I-turn on mo siya dito kung gusto mong gamitin. So, on this side, meron tayong heater ng driver's seat. Ito naman yung cooling. And this is for the aircon to turn off. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-auto. Ito yung para sa ating hauling. Ito naman, yung ating camera view. Pero automatically, pag umandar ka, pwede mo makita yung mga sides, front. On this side, wala naman masyado. Ano lang to? Storage. So, meron tayong charging dito. Pwede mo nang lagay automatic yung phone mo. So, meron tayo dito lalagyan ng drinks. So, ito, madali lang. Kung gusto mong gumamit ng 2 gulong or 4 na gulong, yan. Diyan mo siya i-adjust. Pupush mo lang. Tapos, ganun. So, ito ginagamit for, mga deep muds, rockies, deep snow. So, drive mode. So, ito, kung magtotow ka, lalabas yung nandun sa likod. So, kagandaan dito, merong cover para kung hindi mo siya gagamitin. Pwede mo ipatong yung phone mo, notebook, or whatever. Okay, so, here, we have lights. Bagong-bago, may mga sticker pa. So, kung gusto mo lang gamitin, ipupush mo lang siya. And meron tayong lalagyan ng shades. Tapos here, it will tell you kung may passenger, mag-automatic on siya. Then, mood light. Yan, papakita ko sa inyo later kasi pag gabi lang siya automatic. Okay, so we have SOS. So, 24/7 naka-on siya. Pag pinush mo yan, so it means may emergency ka. Either may police or whatever na dadating. This one is for the back window. Push up, mag-open. Push down, mag-close. Okay? So, push up, mag-open yung back window. There. So, this is for the black one. This is for the roof glass. One click like this, it will automatically open. There. Ayan, doon naman sa ating roof. Pero half lang yun now open talaga. So, pwede mo siya i-close ng hanggang kung saan mo lang gusto. Yung black natin, pwede mong i-open until dun sa end. So, push it again. And then, pull pag gusto mo siya mag-stop. Ito naman yung rear view mirror natin. Meron siyang 3 garage opener. Ito naman ang ating adjust button. So, maganda siya kasi clear yung makikita mo sa likod. At dito naman sa likod, ayan, meron ding control ng aircon at meron ding saksakan ng 120 volts dyan o 100 watts. At kung papansinin nyo sa likod, napakaluwag at napakaganda ng design niya. At tignan mo naman, kahit matangkad ka, hindi tatama ang tuhod mo sa pinakaunahan. At syempre, para magmukhang VIP, ayan, may cup holder sa pinakagitna. Akalain mo nga naman, no? Okay, hanggang dito na lang po tayo sa ating mini tour sa ating new family member na pickup truck. At kung nakulangan kayo sa mga detaleng nabanggit natin, pwede nyo namang i-visit ang kanilang website sa Toyota para mas malaman nyo pa ang mga technical specification ng sasakyan na to. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para puma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video. Goodbye and God bless. Ciao!